Huwag namang magdaramdam ang kapatirang iglesia. Bakit nga ba madalas ninyong gamitin ang lamsang Biblia kapag binabasa ang pangalan ng inyong iglesia? Ang iba tuloy ay nagtatanong, ewan ba? INC ba si Lamsa? Komento naman ng iba, desperado raw ang iglesia. Iglesia ni Kristong pangalan, wala raw kasi sa Biblia. Kaya nga may nagtatanong kagaya ng nababasa po ninyo, ano po ba ang pagkakaiba ng lamsa sa mga manuscript o sa pinakamalapit na salin ng Biblia o sa pinakamatanda? INC po ba talaga ang nakalagay? Sa aking nabasa tungkol sa salin ni Lamsa ay sinasabi na ito ay hindi direktang translated mula sa Greek Bible, kundi sa Syriac Peshitta. Kaya ang konklusyon ng iba ay mali ang salin ni Lamsa sa Acts 20:28 na Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Dapat daw ay Church of God o Iglesia ng Diyos gaya ng nakalagay sa mga salin ng Biblia mula sa Greek. Kaya naman kapag ginagamit ng INC ang salin na ito ay batikos ang inaabot nila. May nagsasabi naman kagaya ng isa nating taga-subaybay na si Jay Negritz na bago pa man lumitaw ang salin ni Lamsa ay may mga salin na ang banggit ay Iglesia ni Kristo. Pwede po ninyong aralin ang bagay na ito kung ano ba talaga, matatalino po kayo. Ang tanong ay nagkamali ba si Lamsa sa Acts 20:28? Nabasa nyo na po ba ang reasoning niya kung bakit Iglesia ni Kristo at hindi Iglesia ng Diyos ang inilagay niya sa berso na yon, Acts 20:28? Timbangin po ninyo ang mga batikos na naririnig po ninyo at ang paliwanag ni Lamsa sa Acts 20:28. Alam po ng mga pastor ninyo ang paliwanag ni Lamsa. Tanungin po ninyo sila. Pag sinabi po nila sa inyo, sinabi ng pastor nyo o mangangaral nyo na hindi niya alam ang paliwanag ni Lamsa, hanap po kayo ng ibang mangangaral na nabasa yung paliwanag ni Lamsa para matimbang po ninyo ang katwiran at katotohanan para hindi po iisang argumento lang ang naririnig po ninyo. Analisahin nga po natin ang Acts 20:28 sa Lamsa version nito. Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Ito ang atake ng mga nang-aatake. Number 1, paborito raw ng INC ang Biblia ni Lamsa. Number 2, kung wala raw si Lamsa ay walang basihan ng INC nitong kapatiran. Wala raw talaga sa Biblia ang Iglesia ni Kristo. Number 3, iyong salin ni Lamsa raw ang nag-iisang salin na INC ang nakalagay sa Acts 20:28. Lahat daw ay Iglesia ng Diyos ang nakalagay. Number 4, mali raw si Lamsa at mali ang basihan ng INC. Aralin po natin isa-isa. Paborito nga ba ng INC na basahin ang Biblia ni Lamsa, lalo na ang Acts 20:28? Sa aking naoobserbahan ay madalas ngang gamitin ng INC ang berso na yan sa salin ni Lamsa kapag binabasa nila ang pangalang Iglesia ni Kristo. Sa kong paborito ay wala naman akong nakikitang masama doon lalo na at doon mababasa ang eksaktong sagot sa isang partikular na tanong. Kayo po, mga matatalino kong taga-subaybay, wala po ba kayong paboritong verse sa Bible? Paki-comment nyo nga po sa ibaba ang paborito ninyong verse sa Bible na eksakto ang mensahe na gusto nyong malaman. May tanong naman po ako sa mga nagsasabi at bumabati ko sa INC na paborito raw nila ang Biblia ni Lamsa. Kayo po, ano naman po ang paborito ninyong verse sa Bible kung saan po mababasa ang pangalan naman ng relihiyon po ninyo? Nagtatanong lamang po. Yung pangalawa naman, totoo ba na kung wala si Lamsa ay walang batayan ang INC sa doktrina nila tungkol sa opisyal na pangalan ng Iglesia founded by Jesus Christ Himself? Baka po may nalilimutan tayo. Kailan po ba nagsimulang ipangaral ni Ka Felix Manalo ang Iglesia ni Kristo? 1913 pa po eh. And officially ay naging registered religion sa Pilipinas noong 1914. Simula pa nun ay Iglesia ni Kristo na ang isinisigaw niya na pangalan ng relihiyon na nasa Biblia. At may mga binabasa siyang berso sa Biblia na kababasahan nun. Ito rin ang ipinanlaban niya sa mga debate noon. Yung Biblia naman po ni Lamsa, kailan po ba yun lumabas o na-publish? 1933 po.
20 years nang may INC bago lumitaw yung binabatikos niyong version ni Lamsa. Paano mangyayari ngayon na yung Biblia ni Lamsa ang basihan ng kapatiran sa pangalang Iglesia ni Cristo? Isip-isipin nyo nga po, mga matatalino kong taga-panood. Di ba dapat ay mas tama na sabihin na sang-ayon ang sali ni Lamsa sa doktrina ng INC? Ganun po dapat logically speaking. Proceed tayo sa pangatlo. Totoo ba na nag-iisa yung sali ni Lamsa na bumanggit ng Iglesia ni Cristo sa halip na Iglesia ng Diyos sa Acts 20:28? Sa lahat daw ay Iglesia ng Diyos ang nakalagay maging sa original daw Sa mga nabasa ko po ay ganyan po ang sinasabi ng mga nagsuri at nag-research tungkol sa Acts 20:28. Tanging si Lamsa nga lang daw talaga. Ang konklusyon nila ay pare-pareho. Mali raw si Lamsa. Yung Lamsa version daw kasi, yung New Testament na kababasahan ng Acts 20:28, ay hindi direktang galing sa Greek Bible, kagaya ng nasabi po natin sa unahan, kundi sa Syriac Peshitta. Yung mga salin daw na galing sa Greek ay Iglesia ng Diyos ang nakalagay. Dahil ba sa nag-iisa lang si Lamsa, na sa bagay po na ito ay hindi po ako sigurado, na naglagay ng pangalang Iglesia ni Cristo sa halip na Iglesia ng Diyos sa Acts 20:28, ay nangangahulugang mali na siya, at ang tama ay yung mga naglagay ng Iglesia ng Diyos sa halip na Iglesia ni Cristo. Isip-isipin po natin yung mahalagang katotohanan na sinasabi sa berso na iyan. Ayan, basahin po ninyo at analisahin. Una, ang Iglesia ay binili. Pangalawa, sino ang bumili at ano ang ipinambili. Pangatlo, kanino binili? Wala po tayong issue doon sa ang Iglesia ay binili at ano ang ipinambili. Doon tayo sa kung sino ang bumili at kanino binili. Ano po ulit ang ipinambili sa Iglesia? Dugo, di po ba? Sino po ang may dugo? Ang mahal na Jesus o ang mahal na Diyos? Sino po ang pinakuan at namatay sa krus? Ang mahal na Jesus o ang mahal na Diyos? Yung may dugo na siya ring pinakuan at namatay sa krus, ay siya ring bumili sa Iglesia. Kung ang Diyos ang bumili sa Iglesia, dapat ay siya ang pinakuan at namatay sa krus at nagbuhos ng kanyang dugo para sa Iglesia. Ganun po ba ang nangyari? Eto pa, kung ang Diyos ang bumili sa Iglesia, kanino niya ito binili? Yun po ang tanong. Ang lahat ng mga bagay ay sa Kanya Binili niya ang Iglesia sa sarili niya, gamit ang dugo niya. Paano nangyari yun? Spirit po siya, di po ba? Walang laman at dugo. Si Jesus po ang may dugo, hindi po ba? Hindi ako magtataka kung ganyan din ang reasoning ni Lamsa, kung kaya Iglesia ni Cristo ang inilagay niya at hindi Iglesia ng Diyos. Nasusundan niyo po ba? Ganyan din ang sinasabi ni Jomer Manalili. Ayan, nababasa po ninyo, nakalagay, wala namang dugo ang Diyos dahil sa siya ay espiritu. Ang may dugo ay si Jesus Christ. Kaya tama lang daw na Church of Christ which He has purchased with His blood. Maging kanina si J. Negritz, si Kristo po ang may dugo, samantalang ang Diyos ay espiritu. Marami pong isyu sa mga relihiyon natin, mga kababayan, mga doctrinal errors. Sa aking nakikita, ang isang dahilan ay kakulangan sa pagsusuri ng mga tagapangaral. Pag may nabasa ay iyon na final na, pipreach na, sangkatutak na hallelujah ang sagot ng mga miyembro. Sangkatutak na research po ang dapat. Sangkatutak na research po ang dapat. Sangkatutak na pagsusuri. Huwag po tayong magkasya sa nababasa po natin. Ikumpara sa iba. Sabi nga ni Jomer Manalili pa rin, ay kailangan ang iba't ibang sali ng Biblia para huwag mahulog sa maling pananampalataya at pagpapaliwanag ng Biblia, kailangang iwangis sa pananalitang ayon sa Espiritu. Yung salitang iwangis ay ihambing yata ang katumbas nun. Pagkukumpara. Aral sa INC, itinataguyod nila. Tanging Biblia lamang ang saligan, wala ng iba. Mga katuruan, tuntunin ng pananampalataya,
Sa banal na kasulatan, doon lamang mababasa. Di na kailangan ang ibang saligan pa. Tanging Biblia lamang, yan ang sabi nila. Bakit po ganon? Tanong naman ng iba, santambak na referensya binabasa rin ng iglesia. Ano ang katotohanan? Ano ang matututunan? Sa susunod na episode, ako po ay samahan. Shoutout sa mga taga-subaybay natin kay Israelita Liwanag, kay Ate Rocky. Sana po ay magaling na po kayo ngayon. At ganun din kay Kuya June. Kay Cherry Manzanares at sa mga kapatid dyan sa lokal ng Bagong Bayan, Taguig. Kay Marvin Mendoza at sa lahat ng kapatid sa lokal ng Woodhouse, distrito ng Zambales South. Kay Benny Liwanag at sa mga mahal niya, sina Ate Mirna, Ate Lorna, Ate Rocky, at Kuya June at Ka Alex. Kay Offer Temi at batiin din natin ang mga taga-lokal daw ng Binakag, Batak City. Kay Edna Dungaw at sa kanilang masipag at gwapong manggagawa, kapatid Jen Michael Tolentino mula po sa lokal ng Francisco Homes, distrito ng Bulacan East. Kay LV Noel Buhain at sa lokal ng Quezon, distrito ng Don Carlos Bukidnon. Kay Jomer Manalili at sa kanyang pamilya sa Tarlac at sa kanyang girlfriend dyan sa Apalit, Pampanga East. Kay At Tiger 1176 mula sa lokal ng Lantau, HK. Hong Kong po ba ito, idol? Kay JP Pacano, lokal ng Capillan, distrito ng Isabela East. Kay Romeo Gueco na bumabati sa lahat ng kapatid sa lokal ng Lawi, distrito ng Kapas, Tarlac. Mula naman dyan sa Vancouver, Canada. Kay at user HZ3PB3UW6K mula naman dyan sa lokal ng Tuba, Benguet. Kay Ray Palisok at sa lokal ng Los Angeles, California. Salamat din po sa inyo. Kay J. De Vera mula sa lokal ng Mahabang Parang, distrito ng Rizal East. Kay Hanky Donkey at sa lokal ng Mandawi City. Kay Jonida Pontihosia at sa Sia Family dyan sa lokal ng Pembo, distrito ng Metro Manila East. Salamat po sa inyo. Kay Kent C. Langtok mula dyan sa Davao City. Kay Nante Puro mula sa lokal ng 4th State, distrito ng Makati. At kay Andrew Baxki sa lokal ng Madrid Sur, distrito ng Spain. Salamat din po sa inyong panunood.